Good morning mga kapatid, and again, welcome sa atin dito sa Kanlungan Youth Mission Church at sa lahat ng nanonood sa atin online. And ngayong araw ay gusto kong i-highlight sa inyo yung Great Commission and makipagbukas kayo sa akin sa Aklat ng Mateo chapter 28 verse 18 to 20. So kung inyo na nahanap yung talata, maaari kayong tumayo and sabay-sabay nating basahin. Sabi dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Manalangin tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Nawa, Ama, ay gabayan niyo kami muli sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng pangunawa, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, at maging sa pagpapahayag, Panginoon. Nawa, mapapurihan ka, maitaas ka, at madakila ka ngayong araw na ito, Ama. Salamat, Lord. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So, yun nga mga kapatid, muli gusto kong bigyan ng highlight sa inyo itong Great Commission. So, sa atin ngang naging topic last Sunday, noon, pinakita natin kung paano nagtuloy-tuloy itong mga ginawa ng ating Panginoong Yesus. Doon, after mapako niya sa krus, after niya muling mabuhay, ang naging next mission ng mga mananampalataya ay ipakalat yung testimony patungkol sa Kanya. Ipakalat yung gospel of salvation, yung repentance, yung kasalanan, at yung kaligtasan ng mga taong mananampalataya sa ating Panginoong Yesus. So, dito sa talata ngayon, ang sabi dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So dito pinapahayag ng ating Panginoong Hesus na siya ay naghahari na. He is reigning dito sa mundo. Ibig sabihin, ibinigay niya sa kanya lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ano ibig sabihin nito? So kung meron man tayong dapat gawin mga kapatid, sa mundo na ito, ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin or mapaglilingkod natin, ayun nga, ay yung maglingkod sa Panginoon. Pinakamatinding trabaho. Hindi pinakamabigat. Ibig sabihin, kung meron ka mang pagsisilbihan or kung meron mang magiging kabuluhan, yung kung ano mang gagawin mo sa mundo na ito, maglingkod ka na dun sa hari ng mga hari. Maglingkod ka na dun sa pinakamataas na kapangyarihan sa mundo. Diba? Yung paglilingkod natin sa trabaho, yung sa eskwelahan, or even sa mga tao na makapangyarihan, sa pamahalaan, sa government, mga maliliit lang yan na paglilingkod. Ang pinapaliwanag sa atin ng Panginoong Hesus dito, yung paglilingkod sa Kanya ay higit sa kahit anuman. So, hindi natin yun pwedeng ipagpalit. Hindi natin yun pwedeng hindi pahalagahan or pahalagahan na yung mas higit or hindi, pahalagahan yung mas higit yung mga bagay na walang kabuluhan. So, kagaya nga ng trabaho, kagaya nga ng pag-aaral. Kung tutusin sa panahon ngayon, di ba? Apektado tayo nung idea na mas pahalagahan natin yung trabaho, mas pahalagahan natin yung pag-aaral. Diba? Parang pag sinabi mo sa panahon ngayon, pahalagahan niyo yung salita ng Panginoon, paglahalagahan niyo yung paglilingkod sa Panginoon, hindi yun yung pinaka-importanting bagay, di ba? Totoo naman. Karamihan ng tao, yan yung mindset nila. Huwag nating pahalagahan ng sobra-sobra yung sa paglilingkod sa Panginoon, mas pahalagahan natin yung pag-aaral, mas pahalagahan natin yung trabaho, to the point na wala na tayong oras sa salita ng Panginoon.
Sabihin ng iba, magagamit yan pagdating ng araw. Kalooban ng Panginoon. Pero kung tutuusin, wala tayong panahon dun sa mga salita ng Panginoon. What more pa, wala tayong panahon para mapaglingkuran siya. So, sabi ko nga kanina, ito yung statement ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit. So, para kang worker ng Panginoon. And ikaw yung may pinakahigit at pinakamataas at pinakamakapangyarihang boss, Lord, Panginoon, dito sa mundo. Pero mas pinapahalagahan natin yung mga walang or mas less higit sa Kanya. Nakukuha ninyo yung point. Binigyan tayo ng assurance ni Lord na binigay na sa Kanya yung lahat ng kapangyarihan. Yet, nandun yung paglilingkod natin sa mga bagay na makasanlibutan. So, yun ang tiwala ng tao. Nandun sa sanlibutan. Nandun sa mga bagay na hindi ganun ka makabuluhan. O, siyempre, yun nga, nandun tayo sa panahon na andyan pa rin yung gawa ng kaaway. Yung kaaway, pilit tayong binibigyan ng mga suliranin na minsan hindi na akma dun sa ating pangangailangan lang. Anong ibig sabihin? Ang daming temptation sa mundo na minsan gustong maabot ng or makuha ng tao pero hindi naman talaga nagkakaroon ng contribution doon sa buhay nila. Buti sana kung yung pagpapagal natin, sapat lang doon sa kontento na tayo. Pagkain, simpleng kasuotan, tahanan, di ba? Pero minsan umaabot yung ating mga desires sa mga bagay na nagpapahirap ng ating buhay at nagnanakaw ng oras natin para sa Panginoon. So, malaking effect nito sa bawat buhay ng tao na nagbibigay ng kalungkutan, nagbibigay ng stress, di ba? Compared sa mga tao na ibinigay yung sarili nila sa Panginoon, so, okay na sa kanila o sapat na sa kanila yung buhay na meron sila. Meron silang contentment, meron silang satisfaction, meron silang joy sa maliliit na bagay na dumarating. Yan mga kapatid, i-realize ninyo. Yung mga endless desires, yung mga endless pantayan ninyo sa sanlibutan, sa mga tao sa paligid ninyo, wala yung katapusan eh. Bakit ka depressed palagi? Bakit ka laging malungkot? Bakit ka laging hindi satisfied sa buhay mo? Bakit mo laging kino-question yung mga bagay na wala ka? Or parang ikinahihiya sa sarili mo yung mga bagay na wala ka? Kasi nakikipagpantayan tayo sa mundo. Beyond dun sa contentment na dapat kontento na tayo eh. Dun sa sapat na. Diba? Nakikibagay tayo dun sa mga bagay na hindi naman talaga nagko-contribute sa kasiyahan or kaligayahan ng buhay natin, ng satisfaction ng buhay natin, or lalong-lalo na sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ininanakaw yung oras natin sa Panginoon, or ninanakaw yung oras para maging masaya tayo. Ninanakaw yung simpleng bagay na ikakasiya na natin, ngayon hindi na tayo masatisfied dun sa simple, dun sa maliliit. Kailangan laging palaki ng palaki yung reason para maging satisfied tayo. Ito, pwede kong share sa inyo. No? Alam niyo ba yung pinagkaiba ng status sa buhay? Sa life, di ba? Yung status, kahit pagano ka nakayaman, mahirap ka pa rin. Yan ang mindset mo eh. Lumipat ka ng malaking bahay, pero malaki din yung gastusin mo. Gumanda nga yung trabaho na meron ka, tumaas nga yung sahod na meron ka, pero tumaas din naman yung mga binabayaran mo. Nagbago lang yung status mo, pero yung buhay mo, mahirap pa rin. Hindi mo pa rin masabi na mayaman ka, hindi mo pa rin masabi na may kaya ka, hindi mo pa rin masabi na satisfied ka. Lalo lang naging pressured yung buhay mo. Ang hirap ng iwanan. Kailangan mo magpatuloy. And to the point na minsan, Monday to Friday or Monday to Sunday, kailangan mong pagbunuin yung lahat ng yan, alang-alang sa trabaho,
pagkaabalahan yung lahat ng yan para masatisfied yung buhay mo, yung status. That is called status. Di ba? Pag-graduate ka ng high school or pag-graduate ka ng college, it doesn't change. Naghirap ka, mahirap ka pa rin, or kahit dito ka tumira sa bansang ito, sa UK, you will just change your status. Kaya nga yan yung focus ng social media, status. I-post mo yung status mo sa buhay. Pero lahat yan puro mahihirap. Walang contentment, walang kasiyahan, walang satisfaction. Sobrang endless nung kalungkutan. Hindi naghahari yung Panginoon sa buhay. Ngayon ano naman yung life, di ba? Ano naman yung patungkol sa buhay? Ang buhay yung pagkakaroon ng oras sa mga bagay na may kaligayahan, may kabuluhan. Gaya ng pamilya, pakikipag-usap, pag-build ng relationship. Mga bagay na hindi naman nagmumultiply yung pera mo, pero nagmumultiply yung chances para ma-satisfy, para ma-cherish mo yung buhay. Ma-cherish natin yung buhay sa isa't isa. Like fellowship or Bible study or time para magpalakasan sa salita ng Panginoon. And itong mundo na parang nakapalibot yung tao or napapalibutan yung tao ng isang sistema na parang ang gusto nila, yumaman ka lang ng yumaman, pero yung hirap ng buhay, ganun at ganun pa rin. Yung mga kailangan mo pagtiisan, hindi naman nagbabago yung oras ng pasok mo. Hindi naman parang kailangan isang araw ka na lang pumasok sa isang linggo, makukuha mo na lahat ng gusto mo. Hindi, minsan 7 days, umangat ka nga, pero ganun pa rin yung oras ng pasok or yung pagpapagod mo. Mula pag-aaral, tinuruan ka ng maging busy, walang panahon sa salita ng Panginoon. Pressured sa buhay, you know. And lahat lang yan dahilan para hindi mo paglingkuran yung pinakamakapangyarihan sa mundo. Walang iba kundi yung ating Panginoong Yesus. Walang oras sa paglilingkod, walang oras para sa simbahan. So, Jesus is reigning over everything. Naghahari siya. Binigay na sa akin lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Yan yung definition niya sa atin. Yan yung sinasabi niya sa atin. And yun nga, sabi ko kanina, the enemy is still there. Yung kalaban, gumagawa pa rin ng paraan para yung tao hindi makita yung paghahari ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya sa Hebrews 10:13, ngayon naghihintay ang ating Panginoon hanggang lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Ang kanyang kaaway, sabi dito sa 2 Thessalonians 2:7, ngayon pa man ay palihim siyang gumagawa ng kasamaan. Sabi ng 2 Thessalonians. Sabi naman sa 1 Corinthians 15:25-26, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. So ano yung huling kalaban ng ating Panginoong Hesus? Sabi dito, ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Kaya nga, isipin ninyo, no? Yung ating Panginoong Hesus, kaya tayong bigyan ng buhay sa langit. Kaya tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya tayong bigyan ng magandang buhay dito sa lupa. Contentment, true joy, totoong life, totoong buhay, walang stress, walang mabibigat na suliranin, walang mabibigat na bayarin, walang mga mabibigat na responsibilidad. Satisfied ka na kung ano yung binibigay niya. Minsan hindi mo kailangang isipin kung ano yung bukas. Pero ayaw natin yun. Diba? Hindi pinipili ng tao yung ganung buhay. Hindi kinikilala ng tao yung paghahari ng ating Panginoong Yesus. Kaya sabi niya dito, doon tayo sa verse 19, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. So, ang laking bagay na ma-realize natin yung paghahari ng ating
Panginoong Hesus. Although, sa panahon ngayon, kahit nga napaka-busy ng mundo, nawa, malampasan ninyo yan. Huwag nang umabot sa part na parang kailangan ikaw pa yung pinakamaging mayaman sa tao sa buong mundo, di ba? Kaya gaya ng mga sikat na artista to the point na yung buhay nila kailangan pang humantong sa ma-addict sila sa droga, mawalan sila ng oras sa lahat ng bagay, magkasakit sila ng matindi, ma-maximize yung lakas or strength na meron sila. Nakita nila yung katanyagan nila, nakita nila yung katalinuhan na meron sila, nakita nila yung kayamanan na kaya nilang abutin, pero in the end, dun lang sa peak ng kanilang strength nila marirealize na kailangan pala nila yung Diyos, di ba? Huwag nyo nang hintayin yung panahon na darating pa doon to the point na lahat ng pinagpaguran mo, binigyan mo lang ng satisfaction yung laman mo, yung flesh mo. Bandang huli, lahat nawawalan din naman ng kabuluhan. Pinahalagahan yung mga bagay na hindi nagbibigay ng buhay. Di ba? Nagpapawala sa kasiyahan, sa kaligayahan na meron talaga. Di ba? Gusto na ng mundo yun di ba? Magsuot ng magagandang damit. Nagkaroon ka ng magandang damit, hindi ka na naman satisfied. Hanap ka na naman ng iba. Hanap ka na naman ng ipipresent mo sa ibang tao, doon sa mapiplease sila. Papansinin nila, di ba? Ikakatuwa nila or minsan ilalaitin nila, di ba? Binigay mo na yung best mo pero nilait pa rin, di ba? Hindi mo pa rin maipakita yung buong na parang maging proud ka sa sarili mo. 'Di ba? Bumili ka ng bagong gamit. Pero paglabas mo, mas bago yung gamit ng isa. Parang ngayon yung binili mo na parang naging proud ka sa na dapat, ikinahihiya mo nang ipakita. Ganyan ang takbo ng mundo 'Di ba? Hindi naghahari yung Panginoon sa mga taong may ganyang mga desire. Kaya kayong mananampalataya, kayong mga nandiyan sa simbahan, kayong mga tumatanggap sa ating Panginoon, kalimutan ninyo yung mga bagay na yan. Layuan ninyo yung mga bagay na yan dahil alagad tayo ng Panginoon. Yan yung pagiging alagad sa Panginoon. Natuturuan tayo ng mga bagay na nagpapahalaga ng buhay. Nagbibigay halaga sa totoong buhay. Napapahalagaan natin yung totoong nagbibigay buhay sa atin. Hindi sa mga material. Hindi mo kailangan i-please yung iba. Ayaw mo silang mag-react dyan. Alam mo yung mga tao, minsan sila din Kung ano yung nararanasan mo, yan din yung nararanasan nila. Kung sino lang yung na laging nasa taas, siya yung mailig manlait ng iba. Actually, hindi naman panlalait. Parang minsan nagiging katuwaan ninyo, pero nagiging lifestyle, nagiging buhay na ng iba. Nagiging judgment mo sa sarili mo. Lumabas kayo diyan sa mga ganyang pananaw sa buhay. Mawawalan ng saysay yung pagtatrabaho ninyo. Mawawalan ng saysay yung mga pinagpapaguran ninyo. Kahit ano pang marating nyo. Status is life, di ba? Status is life, mahirap ka pa rin, wala kang kayang ipagkaloob para sa Panginoon. Yung pera mo, yung yaman na natatamo mo, hindi pa sapat para sa'yo at walang panahon o walang kang mailaan na may paglilingkod mo sa Diyos, even yung oras. Di ba? So, napaka-importante na maging disciple sa salita ng Panginoon. Sa pagiging disciple, ito yung, sabi sa Greek word, yung salitang disciple is being taught. Ibig sabihin, you are willing to learn. You are there kasi kailangan mo makarinig. Kagaya ng mga salita ng mga disciple ng ating Panginoong Yesus. Nandun sila dahil they need the Lord's words sa buhay nila. Kailangan nilang maitama. Alam nila yung correction na naririnig nila sa salita ng Panginoon ay nagiging buhay sa kanila. Yun ang discipleship. Pero yung mga Pariseo na lumalapit sa ating Panginoong Hesus at that time, hindi nagiging buhay sa kanila.
yung salita ng Panginoon. Bakit? They are not able to listen. Kaya tandaan ninyo, hindi sapat yung pagiging member lang. Madalas sa atin, yung idea na pagiging member lang, wala yan sa Bible. Kailangan maging disciple ka. Kailangan magkaroon ka ng willingness makinig. Or to the point na ibigay mo yung information ng buhay mo sa isang tao para ituruan ka niya. I-correct ka niya. And yung correction niya, maging blessing sa'yo, maging joy sa'yo, maging light sa buhay mo. Ma-impart niya yung buhay niya sa'yo kung paano ka mamumuhay. Pero yun nga, kagaya nga ng mga bata o ng mga anak sa kanilang mga magulang, minsan yung mga anak nagiging rebellious din. Bakit? Kasi kapag pumasok yung age of maturity, hindi ka na natuturuan. Hindi na teachable yung heart mo. Marami ka nang alam, and yung alam mo, nire-reject yung pagtatama ng iba. Doon nagkakaroon ng rebellion, mga kapatid. Mahirap magkaroon ng ganung puso. Kaya nga hindi sapat yung pagiging member lang. Kailangan meron kang sa lali o sa tagal mo ng mananampalataya, you need to become a disciple. You need to be taught. Kailangan, sabi nga, di ba, disciple, being taught. Merong teaching, merong impartation ng buhay. Merong correction. And yung correction, hindi yun offense, kundi joy sa isang taong natuturuan. Kagaya ng mga taong nakakarinig ng salita ng ating Panginoong Hesus. Or mas malalim yung apostleship. Yung mga apostol talagang hindi lang sila disciple, parte lang yung pagiging disciple, pagdi-disciple sa kanila, mas natutunan nila yung buhay ng Panginoon dahil nakasama nila si Jesus Christ. Tinulungan nila sa ministry si Jesus Christ. And ginabayan nila si Jesus Christ sa kanilang mga buhay. Merong impartation talaga ng buhay. Not just words, but also life. Kaya kayo, ngayong mga, lalo na yung mga magulang na dyan, kahit sabihin nyo pa na parang bata pa kayo, huwag ninyong isasara yung inyong buhay bilang pamilya na someday magkaroon din kayo ng disciple or mentor or tuturuan. Huwag niyong isara yung buhay niyo sa parting puro status na lang. Na parang wala nang puwang yung pagiging alagad ng Diyos, pagiging disciple. Parang wala kang gustong ipasok na may involve sa buhay ninyo. I-reject mo yung lahat ng tao kasi sagabal sila sa status ninyo, sagabal sila sa mga gusto ninyong tahakin. Hindi kayo willing paglaanan ng halaga or ng mga blessings na meron kayo yung ibang tao. Diba? Huwag niyong hadlangan yan. Sabi ko nga kanina, yung Panginoon yung pinakamataas sa lahat. Kanino kayo naglilingkod? Yung Panginoon, ibinigay na sa Kanya lahat ng kapangyarihan. Sino yung pinaglilingkuran niyo ng inyong yaman? Ng inyong buhay? Ng inyong oras? Diba? Tapos i-repel natin yung, i-reject natin, or i-resist natin yung may pumasok na ibang tao na binibigay ng Panginoon sa atin. So, sabi ko nga, learn. This is part of your life. Pahalagan ninyo yung nagbibigay buhay. Huwag lang yung buhay dito sa sanlibutan. Baka pag nawala yan, wala din kayong meron kayo. Sabi niya, kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. So, kilalanin natin yung Ama, kilalanin ninyo yung Anak, at kilalanin ninyo yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Malaking assignment yan sa buhay ninyo. Personally, bilang mga mananampalataya. Ibig sabihin, hindi lahat finipid. Hindi lahat ini-spoon-feed. Hindi habang buhay nakaupo ka sa isang upuan at member ka lang nakikinig ng salita ng Panginoon or minsan hindi ka interesado sa napakikinggan mo. Or parang minsan parang feel mo bored ka na. Or parang minsan feeling mo hindi ka ready mag-attend ng church. Or parang feeling mo minsan hindi ka mag-a-attend muna ngayong Sunday na ito. You need to grow. You need to become more matured. Makakatulong yan sa buhay mo, sa mga decision makings mo sa buhay. Kung
Kung hindi nagkakaroon ng impartation sa buhay mo yung mga salita ng Panginoon, sa mga desisyon na ginagawa mo sa buhay, they will always end up in failure. They will always prioritize yung mga bagay na minsan nagpa-pride, nagko-cost lang or naglilip up lang ng pride at saka ng ego. Yung pagpi-please ng iba. Kaya paulit-ulit di ba? Paulit-ulit yung senaryo. Nandun ka lagi sa part na mas affected ka na ma-please yung ibang tao doon sa mga bagay na meron ka. Yung status mo sa buhay. Pananamit, kagandahan, kagwapuhan, ari-arian, kung nasan ka man nakatira, saan ka nakapunta, ano yung iyong narating. Nagiging ganyan yung focus ng buhay. Nawawala ka dun sa tamang desisyon. Bet, akala ba ninyo kapag sinunod ninyo yung salita ng Panginoon, hindi niya ibibigay yung mga ganong bagay? Ibibigay niya. Nang wala kang kailangang maramdamang judgment sa sarili mo dahil yun yung ginajudge ng iba sa'yo. Wala kang kailangang maranasang parang kailangan mo pang i-please yung iba. Kailangan pumantay ka dun sa sabayan mo yung sinasabayan ng lahat. Kapag hindi ka makasabay, parang feeling mo hindi ka belong. Wala kang kailangang maramdaman ganun. You always have a contentment sa puso mo kahit ano pa man yung dumating sa'yo. And what more? Ano makakahigit dun sa kayang ibigay sa inyo ng Panginoon? Di ba? Sabi niya, ibinigay na sa akin lahat ng kapangyarihan, ano pang hinahanap natin sa mundo na hindi niya kayang ibigay. So, piliin ninyo yung inyong desire, di ba? Yung paglingkod sa Panginoon, o habulin yung mga bagay na magbibigay ng status sa inyo dito sa mundo. Kaya sabi niya, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, ibig sabihin, lagi siyang nandyan. Yung ating Panginoon ay laging nandyan, kasama natin. Ginagabayan tayo, tinutulungan tayo, pinuprovide yung mga pangangailangan natin. Pero tandaan ninyo, hindi binibigay ng Panginoon yung mga bagay na parang gusto lang natin para ma-please yung ibang tao. Hindi niya sasakyan yung trip ng sanlibutan. Ibibigay niya sa atin yung mga bagay na minsan kahit hindi natin ninanais, binibigay niya na. Hindi natin dinidesire, pinagkakaloob niya, pinaparanas niya. Di ba? Pero yung pinupush natin, pinupush natin siyang i-provide yung mga bagay na para lang ma-please yung mga gusto nating ma-please, maipakita yung mga gusto nating ipakita, magkaroon ng status na gusto nating ipahayag sa mga tao, hindi niya yung pagkakaloob. Minsan nabubulag yung iba dyan. Lalo na yung mga taong nabibless ng mga bagay na makasanlibutan. Wala pa ring oras sa paglilingkod sa Diyos. Walang pinagkakaloob para ipaglingkod sa Diyos. Nabubulag na sanlibutan na lahat ng bagay na binibigay sa kanila nagagamit para lang maipakita as status nila sa buhay. Kaya isipin ninyo mabuti kung alagad ba talaga tayo ng Panginoon. Kung alagad ba talaga kayo ng Panginoong Hesus. Nawa magkakaroon ng impartation sa inyo yung mga salita na inyo narinig ngayong oras na ito. Samahan niyo ako manalangin. Manamin sa langit, salamat po Panginoon sa dakilang araw na ito, Panginoon. Na binigay niyo na naman sa amin upang makarinig ng iyong mga salita. Mapahayag yung iyong mga salita. Makapagbago ng puso, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, gisingin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon. Linisin mo yung mga karumihan sa aming mga isipan na nagdudulot lang sa amin ng kalungkutan o kahirapan, Panginoon, na nagpapahirap pa ulit-ulit ng aming mga buhay. Palayain ninyo kami, Panginoon. Bigyan niyo ng kalayaan, Panginoon.
yung mga namumuhay sa ganitong klase ng konsepto ng mundo, Panginoon. At piranas niyo sa kanila, Panginoon, yung kaligayahan ng kalangitan, Panginoon, yung presensya ninyo, Panginoon, na nagpapasatisfy, Panginoon, nagpapahupa, Panginoon, ng anumang alalahanin dito sa mundo. Lord, maraming salamat. Nawa maging masaya kami sa anumang mga bagay na meron kami, maliit man o malaki, Panginoon. Ipagdiwang namin palagi yung lahat ng iyong binibigay. At salamat, Panginoon, dahil mas mahalaga, Panginoon, na mapaglingkuran ka namin kaysa sa kahit anumang bagay na pagpagalan pa namin dito sa mundo na ito, na paulit-ulit lang kumukupas at nawawalan ng kabuluhan. Thank you, Lord. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So maraming salamat mga kapatid. And again, sa kolihilihan, binabati ko yung newlywed natin dyan, si Maya at si Risa. Nawa magamit or magsimula yung Panginoon muli sa inyong buhay bilang mag-asawa at magamit yung inyong marriage, magamit yung inyong family, magiging family sa paglilingkod sa Panginoon. God bless sa inyo and God bless sa inyong lahat na nandyan na nakikinig sa atin dito sa KYMC.